na nagsusugo ng kung sino-sinong tao na mga alagad ng may sayad upang kausapin itong si Caramil. Obviously, si Caramil ay may paninindigan at hindi pumayag. So kapuri-puri ang behavior na ito ni Caramil na siya ay naninindigan para sa tama at naninindigan para sa kanyang ipinaglalaban. Ngayon guys, ganito. Ito ay dapat sa bagay, alam na ito ni DOJ, alam na not DOJ, alam na rin ng DOJ, pero alam na ito ng ni Ombudsman Remuliano. May idea na siya rito. Yun ang aking pagkakaalam sa totoo lang kinakailangang doble bantayan si Ramil at ingatan si Caramil, no? Bakit? Okay. Ito daw ang plano. May involvement na rito si Teves. Kasi sa mga hindi po nakakaalam, magkasama po, magkahiwalay lang sila ng selda pero magkasama po sila ng kulungan dito sa Taguig, no? Sa Camp Bagong Diwa, sa BGMP sa Taguig, no? Magkahiwalay lang sila ng selda. Okay guys, ngayon, meron kasing tinatawag na Oplan Galugad. Ito ay regular na ginagawa ng BGMP at ito ay walang araw, ito ay random, surprise. Pag sinabing Oplan Galugad, ang lahat ng preso ay pinalalabas, nakaupo sila, nakapila sa labas o sa open ground at pagkatapos gagalugadin ng mga BGMP personnels yung kanilang mga selda upang humanap ng anumang kontrabando like cellphone, mga kutsilyo, anything na pwedeng gamitin sa pagpatay, baraha, yung mga ginagamit sa pagsusugal, ganyan. Oplan Galugad yan. At palagay ko, napanood nyo na naman to sa mga TV, yung mga ganong ginagawa, no? So ito ay regular na ginagawa sa mga kulungan, no? Itong Oplan Galugad. Now guys, ito ang plano ayon sa ating puting kabayo. Kapag nag-Oplan Galugad, okay, talagang may titira, no? May titira kay Caramil, no? At yung titira kay Caramil, okay, may reward. Bibigyan ng reward at ang magbibigay ng reward ay itong si Arnie Teves, okay? Now, hindi lang si Caramil, mukhang kinakausap na rin ang ilang tao ng BGMP para makikonive o para sa buwatan sa pagpatay, sa planong pagpatay kay Caramil. Okay, bakit sa panahong Oplan Galugad gagawin? Sapagkat sa Oplan Galugad lahat sila ay nanduroon sa labas, magkakahalubilo na. So madali na kung ang pagtatangka, no? So ngayon kikilos rito ang pera nila Arnie Teves, no? At ito raw ay sa pag-uutos, syempre, nung may sayad. Okay? Yun ang sabi sa atin. No? Sapagkat kung tutusin, sino bang may interes kung sakaling mamamatay si Caramil, sino bang makikinabang? Di ba't wala iba kundi si Sayad dahil hindi na matutuloy ang kanyang wala nang living witness na magte-testify sa kanyang mga kalukuhan at pati yung affidavit na sinumpaan ni Ramil. Paano na yun? Paano patutunayan sa korte? So, medyo may kahirapan na. No? Medyo challenging na. Sapagkat sabi ko nga sa inyo noon pa even ito, laging binabanggit ni Pebbles. Shoutout pala kay Pebbles, si Pebbles po, kaibigan talaga to ni Ramil. No? Madriaga, sa mga hindi po nakakaalam. So, shoutout sa Pebbles, So, binabanggit na rin ito ni Pebbles dati pa na talagang hindi dito kakayanin ni Sayad ang mga testimonya nitong si Ramil. Lalo na ngayon na nag-request na sa NBI at sa Ombudsman na para forensic ang mga cellphone nitong si Ramil Madriaga. Even si Ramil ay sumulat ng personal sa NBI para ito ay ma-forensic ng maayos at ma-preserve ang mga ebidensyang makukuha rito dahil napakadami talaga. So kaya dito natataranta na itong si Sayad. Ngayon, so titingnan natin sapagkat yun nga dahil sa Oplan Galugad na yan baka merong mga maimpluwensyahan na mga BGMP personnels na sana ay wala. Kaya ako'y nananawagan sa mga BGMP natin dyan, huwag nyo pong isugal ang inyong posisyon sa kahit anong pera dahil baka po kayo ay mapahama. Kita nyo po yung mga anong pangalan ito sa
DPWH, di ba? Nagkamal-kamal sila ng pera, pero ano nangyari ngayon, di ba? Yung kinamal nilang pera, wala rin yan. Yan ay magiging bunga. Easy money, pero hindi magtatagal, masasakote at masasakote ka. Sayang ang yung kinabukasan, maghihirap ang yung pamilya. Kaya sa mga taga-BGMP dyan, na kung kayo ay lalapitan at susuhulan ng mga ito para makikunay, iwasan nyo na po. Huwag nyo na pong patulan, okay? Kung maaari, protektahan si Caramil para sa katotohanan dahil ito ang kailangan ng ating bayan. Mapanagot ang tunay na korap, mapanagot ang tunay na nanloko sa bayan natin na walang iba kundi ang mga may sayad siblings na mga Duterte. Puro may sayad yan, may saltek yan, mga siraulo talaga yan. No? So yun guys, kaya yun ang plano. At si Caramil naman ay aware dito, aware din ang kanyang mga kasama. Sapagkat alam nyo po, yung mga kasama niya rito, marami doon ay mga INC rin. No? So mga kasama niya sa religion niya at kasama niya sa kaso dito sa kidnapping na isinampa nito nila Binibini Baklang Hari. Okay? So, ingatan. Isama po natin sa prayers, sa mga mahilig manalangin, sa mga paladasal, isama po ninyo sa prayers ang kaligtasan nitong si Caramil at kasama rin yung ibang mga kagrupo niya sapagkat meron pa pong lalabas dito sa kagrupo niya na baka isang araw lalabas rin at magsasabi na rin ng totoo. So lalo pang mababaon si Inday Sayad. Okay? So ipanalangin lagi natin ang safety niya at yun po talaga ang plano. Sana nga itong si Tevez ihiwalay na lang ng kulungan, huwag na siya dyang dalin. Kumbaga dalin na lang siya sa Quezon City Jail o kaya sa Manila City Jail. Doon na lang siya dalin at huwag na dyan sa Taguig, ano? Kung maaari lang para maihiwalay lang, no? Pwede siguro itong i-request ng abogado ni Caramil sa korte kung maaari lang, no? Para sa safety na rin sapagkat pwede rin na ombudsman para magawa natin para sa safety ni Caramil. Okay, sapagkat talagang si Caramil malaking malaking bagay ito yung isang yung kanyang testimony talagang maglalaglag kay Inday Sayad. Okay? So yun lang muna. So sa mga bobong didilis dyan na ang inyong tatay ay karton, ina nyo. Matili kayong mga karton at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!